Pilipinas, lupang hinirang. Bayang magiliw, handa, awit. Bayang magiliw, perlas ng silanganan, alab ng puso, sa dibdib mo'y buhay. Lupang hinirang, duyan ka ng magiting, sa manlulupig, hindi ka pasisiin, sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit mong bughang, may dilag ang tula at awit sa pagdayang minamahal. Ang kislap ng watawag mo'y tagumpay na nagniningning, ang bituin at araw niya kailan pa may di magdidilim. Lupa ng arang ang luwalhati at pagsinta, buhay ay langit sa piling mo. Aming ligaya ng pag may mga api, ang mamatay ng dahil sa'yo. Natang makabayan, iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan, tahanan ng aking lahi. Kinupukpok ako at tinutulungang maging malakas, masipag at marangal. Dahil mahal ko ang Pilipinas, diringgin ko ang payo ng aking magulang. Susundin ko ang tuntunin ng paaralan. Tutuparin ko ang tungkulin ng isang mamamayang makabayan, naglilingkod, nag-aaral, nagdarasal ng buong katapatan. Iaalay ko ang aking buhay, pangarap, pagsisikap sa bansang Pilipinas. I pledge allegiance to the Bible, God's holy word. I will make it a lamp unto my feet and a light unto my path. I will hide its word in my heart that I might not sin against God. I pledge allegiance to the Christian flag and to the Savior for whose kingdom it stands. One Savior, crucified, risen, and coming again, with life and liberty for all who believes. Good morning, Sidians. Welcome ulit sa ating morning devotion at tayo magpapatuloy sa ating pinag-uusapan na tungkol sa pag-ibig mula sa 1 Corinthians chapter 13 verses 4 to 7. So ngayong umaga, pagpatuloy natin ang ating pinag-uusapan. Tingnan natin ang ating mga teksto at ang mga talata na ating pag-uusapan yun. Bago yun, tayo muna ay manalangin. Father God, sa umaga po na ito, kami po ay lubos na nagpapasalamat sa kabutihan mo at kami ay nakapag-aral ng iyong salita. Ang dalangin ko po ngayong umaga na ito ay bigyan mo kami ng karunungan upang maunawaan namin ang mga bagay na aming pag-uusapan sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. So, magandang umaga po muli sa ating lahat. Patuloy natin pag-usapan ano bang ibig sabihin ng pag-ibig. What is love? Diba? So, ang mundong ito, maraming definition ng love at makakapagbigay sila ng sarili nilang pananaw tungkol sa pag-ibig. Subalit, ang tinitingnan natin ngayon ay ano ba ang pakahulugan ng pag-ibig ayon sa salita ng Diyos. Ano po? So, ngayong umaga, so tingnan natin ano ba ang kahulugan ng pag-ibig ayon sa salita ng Diyos. Tingnan natin to. Sabi sa 1 Corinthians chapter 13 verse 47, love suffers long and is kind. Love does not envy. Love does not parade itself. Is not puffed up. Does not behave rudely. Does not seek its own. Is not provoked. Thinks no evil. Verse 6, does not rejoice in iniquity, but rejoice in the truth. Bears all things, believe all things, hope all things, and endure all things. 1 Corinthians chapter 13 verses 4 to 7. So, tingnan natin ang 1 Corinthians chapter 13 sa Tagalog. Ang taong may pag-ibig ay mapagtiis, mabait, hindi marunong mag-inggit, hindi hambog o mapagmataas. Hindi bastos ang pag-uugali, hindi makasarili, hindi magagalitin o mapagtanim ng sama ng loob sa kapwa. Hindi natutuwa sa kasamaan kundi nagagalak sa katotohanan. Matyaga, laging nagtitiwala, laging may pag-asa at tinitiis ang lahat ng bagay. So sa Tagalog, ito yung sinasabi patungkol sa pag-ibig. Ano po, na ang pag-ibig ay hindi mapagmataas, hindi matiisin. Kaya naman, napag-usapan natin ng mga nung unang araw, ang mga bagay na ito. So, tingnan natin to. Love suffers long. Pag sinabing love suffers long, ibig sabihin, may pasensya.
Love never gives up pag ito ang pinag-uusapan natin. Pag pinag-usapan naman natin, love is kind, ibig sabihin ito, love cares more for others than yourself. So, mas iniisip natin at mas pinapahalagahan natin ang iba kesa sa ating mga sarili. Tapos, does not envy. Ibig sabihin, love doesn't want what it couldn't have. So, hindi ito mapaghanap. Hindi ito naghahanap ng wala. Kundi kung ano yung meron ay pinapahalagahan niya. Love does not parade itself or love doesn't strut. Hindi ka naglalakad na para bang may pagitan sa inyong pader na ikaw lamang ang mahalaga. Kundi pinapahalagahan mo ang lahat ng tao. Not pop up o doesn't have swelled head o hindi nagyayabang. So, ito yung mga napag-usapan natin na ano ba yung pag-ibig. So, tingnan natin at nakita din natin na itong mga bagay na ito nasa katangian ng ating Panginoon. Ng ating Panginoon, bagamat siya ay Diyos, hindi niya hinayaan hindi niya pinili maging kapantay ng Diyos, kundi siya nagpakumbaba at nagkatawang tao upang mamatay sa krus ng Kalbaryo. Nalaman natin na ang pag-ibig ng Diyos ay hindi tayo iniwan, hindi siya nag-give up sa atin. Kaya nga may 2 Peter chapter 3 verse 9 na kung saan sinasabi doon na ang Diyos ay matyagang naghihintay sa atin na tayo magsisi sa ating mga kasalanan upang ang lahat ng tao ay makabalik sa Kanya. So makikita na natin sa 2 Peter chapter 3 verse 9. Makikita din natin yung kabaitan ng Diyos sa Matthew chapter 14. Namatayan na siya ng pinsan pero inintindi pa rin niya yung pangangailangan ng tao. Yan, totoong pag-ibig na ipinakita sa atin ng ating Panginoon. Maging ang ating Panginoon ay hindi naghangad ng wala sa Kanya. So, ang ating Panginoon ay naging mabuti, nagbigay siya. Kasi ang kabaligtaran ng inggit na ito ay yung nagbibigay. Ang ating Panginoon sa kabila ng ating mga pagkakamali, pagkakasala ay ibinigay ng Diyos Ama Kanyang anak para sa atin. Sa Philippians chapter 2, ayan ang nabanggit ko sa inyo kanina, na nagpakumbaba ang ating Panginoon para sa atin. Hindi niya pinili na maging kapantay ng Diyos pagkos sinubad niya ang pagiging Diyos at bumaba sa lupa at nagkatawang tao upang mamatay sa krus ng Kalbaryo upang tayo ay magkaroon ng tinatawag na kaligtasan. So ngayong umaga, ang pag-uusapan naman natin ay tungkol naman sa sunod na talata mula sa verse 5. Una, does not behave rudely. So sabi dito sa Tagalog, kung titingnan natin, hindi bastos ang pag-uugali. So ibang bagay yung pag ikaw ay may pag-ibig, ang pag-uugali mo ay hindi bastos. Ang sabi dito sa Tagalog, ibig sabihin hindi ka nagdidesisyon o kumikilos na walang paggalang, kundi ang iyong pag-uugali ay laging merong paggalang. Hindi mo ipinipilit ang iyong sarili. Doesn't force itself to others. Hindi mo pinipilit ang iyong sarili. So yan ang ibig sabihin ng rudely. Doesn't behave rudely. Hindi mo ipinipilit ang iyong sarili sa iba. Dapat makita natin na kung tayo may pag-ibig sa ating kapwa, ay hindi natin pwedeng ipagpilitan yung sarili natin, kundi magpakita tayo ng paggalang. Dapat maging courteous tayo sa ating kapwa. Ipakita natin na ang pag-ibig na ito na ating nararamdaman na gustong ipadama sa kanila ay isang pag-ibig na merong paggalang, na kung saan hindi natin ipinipilit ang ating sarili, bagkus ipinapakilala natin ang ating sarili na may pagmamahal at nagbibigay tayo ng paggalang sa ating kapwa. Tingnan natin na ang pag-uugaling ito ay meron din ang ating Panginoon. Kung may Bible kayo, buksan nyo sa John chapter 11. John chapter 9 verse 11. Sabi dito, you could have no power at all against me unless it had been given to you from above. Therefore, the one who delivered me to you has the greater sin. So, dito kasi sa tagpo na ito, actually marami na nangyari sa ating Panginoon sa tagpo na ito na hindi siya nagpakita ng kagaspangan ng pag-uugali. Nandyan na tinakluban yung kanyang mukha at siya ay
sinuntok at tiningnan. Sabi sa kanila, sige, magpropesiya ka ngayon. Sino sa amin ngayon ang sumuntok sa iyo? Kung tama ang aking pagkakaalala. Hindi siya nagpakita ng magaspang na pag-uugali. Habang nilalait siya, hindi siya nagpakita ng magaspang na pag-uugali. Maging sa harapan ni Pontius Pilate, nung sinabi ni Pontius Pilate, magsalita ka sapagkat may kapangyarihan ako na kung ano gagawin sa iyo. Pero sabi niya, you could no power at all against me unless it would be given to you from above. Therefore, the one who delivered me to you has the greater sin. So, gawin mo yung nararapat, sabi ng ating Panginoon. So, bagamat siya ay nandito sa tagpo na alanganin siya, syempre malapit na siyang ipako sa krus, hindi siya nagpakita ng kagaspangan ng pag-uugali. Hindi siya nagsalita man lang ng masakit sa mga kaharap niya, kahit siya'y pinatungan pa ng koronang tinik. Sa verse 1 ng chapter 19. Sabi doon, so Don Pilate took Jesus and scourged him, and the soldiers twisted the crown of thorns and put it on his head, and they put him a purple robe. Then they said, Hail King of Jews, and they struck him with their hands. Yan, struck ng kanilang mga kamay o sinampal. Pilate then went out again and said to them, Behold, I am bringing him out to you that you may know that I find no fault in him. So, ang daming ginawa. Pinatungan ng koronang tinik, sinapok, So, nilait pero walang narinig na kagaspangan sa ating Panginoong Hesus. So, nagpakita siya ng mabuting pag-uugali habang nasa panahon na ito. So, ganito ang totoong pag-ibig. Saan yung pag-ibig doon sinasaktan ng ating Panginoong Hesus. Ang pag-ibig doon ay para sa atin. Tiniis ng Panginoong Hesus yung mga bagay na yon. Kasi mahal tayo ng Panginoon. Ang nakasalalay doon sa mga pangyayari nung una na yon, nung panahon ng ating Panginoon, ay para sa atin ngayon. Na kung saan tayo ay nanampalataya sa Kanya at nararanasan natin ngayon ang pag-ibig ng Diyos. Ito ang ginawang sakripisyo ng ating Panginoon upang tayo ay magkaroon ng kalayaan at tayo ay makabalik sa Diyos sa pamamagitan ng pagtanggap natin sa Kanya at sa pananampalataya natin sa Kanya. At ngayon, punta tayo sa does not seek its own. Love does not seek its own. Unselfishness. It isn't always me first. Hindi tinutukoy nito na ako muna. Hindi ito nagsasabi na ako muna. So, dapat ako lang. Ito yung pag-ibig na kung saan na nagpapahalaga higit sa iba. Kagaya ng mga nauna nating napag-usapan. Hindi ito nagsasabi na palaging siya o palaging ako. So, sa ang totoong pag-ibig ay nawawala yung ako muna. Hindi mo hinahanap yung para sa'yo kundi ang hinahanap mo ay yung kapakanan ng para sa minamahal mo, para sa lahat, para sa kabubuti ng lahat. Kasi sabi nga dito sa Tagalog ay hindi makasarili. Okay, hindi siya makasarili. Ang totoong pag-ibig ay hindi makasarili, kundi hinahanap niya yung kabubuti ng kanyang minamahal. At ito ay ipinakita din ng ating Panginoon sa Mark chapter 14 verse 32 to 42. Kung mabubuksan nyo yung Bible sa Mark chapter 14 verse 32 to 42, ito ay sinasabi. Then they came to the place which name was Gethsemane, and he said to his disciples, Sit here while I pray. And he took Peter, James, and John with him, and he began to be troubled and deeply distressed. Then he said to them, My soul is exceedingly sorrowful, even to death. Stay here and watch. He went a little farther and fell on the ground and prayed that if it were possible, the hour might pass from him. And he said, Abba, Father, all these things are possible for you. Take this cup away from me. Nevertheless, not what I will, but what you will. So, sa verse 35 to 36, makikita natin dito na ang ating Panginoon ay, sabi niya, kung pwedeng lumagpas ang oras na ito, at Ama, may kakayanang ka natanggalin ang mga bagay na ito, pero hindi ang kalooban, kundi ang kalooban mo ang mangyari. So dito, hindi ang kalooban ng ating Panginoong Hesus
ang nais niya na mangyari, kundi ang kalooban ng Amang nasa langit. So tayong lahat na naririto, ito'y pag-ibig na ipinakita sa atin ng Panginoon. So una, does not behave rudely. Hindi siya nagpakita ng kagaspangan ng pag-uugali, kundi tiniis niya yung lahat ng panlalait, lahat ng sakit, dahil mahal tayo ng Diyos. Ngayon naman, naririto, nakikipag-usap ang ating Panginoong Hesus sa ating Diyos, na kung saan sinasabi niya na pwede mong tanggalin ito, subalit hindi ang kalooban kundi ang kalooban mo ang mangyari. Pinapakita niya na dahil sa pagmamahal na ito, gusto niya sumunod sa kalooban ng Ama, ay hindi ang sarili niya ang gusto niyang masunod, kundi ang kalooban ng Ama. Ang totoong pagmamahal na gusto mong sundin ang kalooban ng taong nagmamahal sa iyo, ay iniisip mo kung ano yung damdamin niya higit sa damdamin mo. So ito yung pagmamahal na talagang pinakita sa atin ng Panginoon. Love does not seek its own. Hindi selfish ang pag-ibig na ipinakita sa atin ng Panginoon. Hindi naging makasarili ang ating Panginoon. Pwede namang umakyat na lang siya sa langit at wag niyang ituloy, pero hindi. Ginawa pa rin niya ang kalooban ng Ama para lamang makaranas tayo ngayon ng totoong pagmamahal at maranasan natin ang pagmamahal ng Diyos. Okay, so yan yung unang dalawa, at ngayon puntahan natin itong dalawa pa. It's not provoke, thinks no evil. So ang totoong pagmamahal, tingnan natin sa Tagalog, sabi ito, hindi magagalitin o mapagtanim ng sama ng loob sa kapwa. So hindi magagalitin o mapagtanim ng sama ng loob sa kapwa. So, pag sinabing does not provoke, ibig sabihin may maganda ka na temper, good temper, in control ka. Kasi sabi yan, hindi magagalitin. So, ang totoong pag-ibig ay hindi magagalitin kasi may pagmamahal ka nga eh. So, ibig sabihin, pag may pagmamahal ka, nandyan yung pag-ibig sa puso mo, ang tanging iisipin mo lamang ay kung paano mo mapapasaya yung taong minamahal mo. Okay? Ibig sabihin, pag ikaw kasi ay nagagalit, sabi nga ng Panginoon sa atin na magalit ka pa lang sa kapwa mo ay nagkasala ka na. Ibig sabihin, walang pag-ibig yung pag nagalit ka. So, tingnan natin na ang ating Panginoon, hindi rin nagalit doon sa mga tao, doon sa binasa natin sa John chapter 19 at nauna pa John 18, John chapter 18. Sa mga nangyari sa Kanya, hindi siya nagalit sa mga tao na ito. Ito pa, nung siya ay ipinako na sa krus, anong sabi ng ating Panginoon? Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Hindi nagalit ang ating Panginoon sa kabila ng lahat ng ginawa sa Kanya. Ipinako siya sa krus, nilalait siya, at sabi, patunayan mo Diyos ko ngayon, bumaba ka dyan. Pero hindi siya nagpakita ng galit at hindi siya nagalit sa mga tao na ito. Kundi sabi niya, patawarin mo sila at hindi nila alam ang kanilang ginagawa. So sa atin ngayon, ganoon din ang dapat natin gawin. Patawarin natin ang ating kapwa sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Alam niyo yung mga taong galit, hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Nakatingin lang yan sa kanilang sarili. Nakatingin lang yan doon sa kanilang sariling pride na nagalaw. Kaya huwag nating hayaan na tayo ay mabuhay sa pride, at kundi mabuhay tayo sa pag-ibig na kung saan inuunawa natin ang lahat. Alam niyo, pag nabuhay tayo sa pag-ibig ni Kristo, mauunawaan natin ang kapwa natin. Pag nabuhay tayo sa pag-ibig ni Kristo, makikita natin ang kagaya ng nakikita ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya hindi tayo makakilos ng ayon sa kalooban ng Diyos kasi wala tayong pag-ibig ni Kristo. Subalit kung may pag-ibig tayo ng Kristo, ang nakita ni Kristo, makikita natin. Ang nararamdaman ni Kristo, mararamdaman natin. At ang ginagawa ni Kristo ay magagawa din natin. Bakit? Kasi may pag-ibig tayo ni Kristo. Dahil sa pag-ibig na ito, halos lahat ng tao na makasama ng ating Panginoon ay ayaw na umalis sa tabi ng Panginoon dahil naranasan nila ang pag-ibig ng Diyos. Sa atin, ngayon din, huwag tayong magagalitin, kundi mahalin natin ang ating kapwa tulad ng pag-ibig ni Kristo na ipinaranas sa atin.
Bagamat siya ay pinako sa krus, pinahirapan, ay nandun pa rin yung pag-ibig ng ating Panginoon sa atin. At pangulit, things no evil. Ang sabi dito, huwag mo pagtaniman ng sama ng loob sa kapwa. O hindi ka nag-iisip ng masama sa kapwa. So, dugsong yung dalawa na yan. Hindi ka dapat mag-isip ng masama sa iyong kapwa. Hindi mo rin dapat isipin na tinitempt ka ni God. Tinutokso yata ako ng Diyos ngayon. Hindi totoo yun, sapagkat ang Diyos ay hindi manunukso. O kung ikaw man ay tinutokso ng kapwa mo ngayon, huwag mo isipin na mula sa Diyos yun. So, ngayon, ang pag-ibig ay hindi nagtatanim ng sama ng loob sa kapwa o hindi nag-iisip ng hindi maganda sa kapwa. Kundi, ang tingin niya sa kanyang kapwa ay lagi niyang hinahanap yung pinakamabuti na pwede niyang makita sa kanyang kapwa. Sa atin po na nagmamahal, ang taong nagmamahal sa isang tao ay hindi naghahanap ng mali sa kanyang minamahal. Kundi may nakikita siya na isang bagay na kaibig-ibig sa tao na ito. Ang totoong nagmamahal ay naghahanap ng mabuti sa kanyang minamahal. Bagamat minsan parang nakikita mo parang ang daming pagkakamali, pero hinahanap mo pa rin ano bang mabuti sa tao na ito. Nakikita mo pa rin yung kabutihan na yun. Kaya tayo mga nagmamahal, tayo mga binigyan ng pag-ibig at ipinaranas sa atin ng Diyos ang kanyang pag-ibig. Magpakita rin tayo ng pag-ibig na kagaya ng pag-ibig na ibinigay sa atin ng Panginoon. Habang tayo makasalanan pa, ay ibinigay na ng Ama ang kanyang anak para tayo tubusin sa ating mga kasalanan. So habang hindi pa tayo nauunawaan ng kapwa natin, mahalin natin sila kagaya ng pagmamahal ni Kristo sa atin. Habang hindi pa tayo nila lubusan na nauunawaan sa ating gustong gawin sa pagsunod sa kalooban ng Panginoon, mahalin natin sila. Mga anak, ang inyong mga magulang ay mahalin nyo. Huwag kayo magpakita ng kagaspangan ng pag-uugali. Huwag nyong isipin na yung sarili ninyo, kundi isipin nyo rin ano bang nararamdaman ng magulang nyo. Huwag kayong maging magagalitin, huwag kayong magtanim ng sama ng loob. Bagkus ay magpakita kayo ng kahinahunan, pag-ibig, pagpapahalaga sa inyong kapwa. Hanapin nyo yung pinakamabuti sa inyong kapwa. Yan ang pinakamagandang magagawa natin. Sa lahat ng tao na ating makakaharap, hanapin natin ano ba ang pinakamabuti sa tao na ito. Ano ba yung pinakamabait sa tao na ito? Hanapin natin lagi yung pinakamamabuti sa tao na kaharap natin. At sa pamamagitan noon, doon tayo magsimula na mahalin sila. Huwag natin hanapin yung hindi naman sila o wala sa kanila. At huwag natin palakihin yung mga kamalian nila. Bagkus, tingnan natin ano bang meron sa tao na ito, ano bang mabuti sa tao na ito. At doon simulan mong mahalin ang tao na yon. At makikita mo ang pag-ibig ni Kristo ay nasa sayo. Tayong lahat ay manalangin. Father God, sa umaga po na ito, kami po ay nagpapasalamat sa lahat ng pinag-aralan namin. At ang dalangin ko po, Panginoon, na sa pag-aaral namin tungkol sa pag-ibig ay lubos naming maunawaan ang aming kapwa at makilala din namin ang aming sarili at maranasan namin ang pag-ibig ng aming Panginoong Jesucristo. Panginoon, ngayon pong umaga na ito, pagpalain mo ang bawat isa ng totoong pag-ibig na nagbumula sa iyo. Sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. So magandang umaga po at pagpalain tayo ng Panginoon.